Ang Zcash or ZEC ay nakaranas po ng isang matinding dagok matapos pong bumagsak ang presyo nito sa mahigit 40% or 40% sa loob lamang ng nagdaang ilang oras. Ang dahilan po ng panic selling na ito ay hindi lang basta normal na paggalaw ng market o manipulation po ng mga traders. Ito po ay nagugat sa isang napakaseryosong pahayag mula mismo sa mga core developers ng Zcash tungkol po sa isang kritikal at matagal nang nakatagong vulnerability o yung bug sa kanilang system protocol. Ang flow na ito ay natuklasan po sa loob ng tinatawag na ORCARD Shielded Pool. Para sa mga hindi po pamilyar, ang ORCARD Shielded Pool ang pinakapuso at utak ng Zcash na nagbibigay daan para maging pribado or private at hindi po masubaybayan ang mga transaction ng mga gumagamit or users nito. Ayon po sa opisyal na impormasyon, ang critical protocol bug na ito ay mahigit 4 na taon nang nakatago sa system nang hindi po napapansin ng kahit sino. Dahil po sa balitang ito, nagkaroon po ng malawakang takot sa market na nagbunga ng mabilisang pag-dump ng mga tokens. Sa katunayan, maging ang mga kilalang malalaking pangalan po sa crypto industry na matagal nang sumusuporta sa Zcash ay nagdesisyon na ring iwanan ang asset na ito ng tuluyan. Ang matindi pong bintahe na ito ang siyang nagdala sa presyo ng ZEC or Zcash sa napakababang antas kumpara po sa huling mataas na presyo nito kamakailan lamang. Ayan, simulan po natin sa critical vulnerability at ang AI audit. Suriin nating malalim kung ano nga ba talaga ang nangyari sa likod ng protocol exploit na ito at kung bakit ganito na lamang katindi ang reaksyon ng mga investors. Ang disclosure na inilabas ng mga developers ay nakatutok po sa isang flaw na nagpapahintulot sa mga malisyosong actors o hackers na gumawa ng peking ZEC tokens o counterfeiting nang hindi po nag-iiwan ng kahit anong bakas o trace sa blockchain ledger. Ang mas nakakagulat dito, ang bug ay nadiscobre noong May 29 ng isang security researcher na nagngangalang Taylor Hornby. At paano niya ito nahanap? Ginamitan niya ito ng mga AI-assisted auditing tools. Ipinapakita lamang nito na ang teknolohiya sa pagsusuri ng blockchain ay mas nagiging sopistikado na ngayon. Ngunit sa kabilang banda, inilalantad din nito ang mga nakatagong peligro sa mga lumang privacy protocols na akala ng lahat ay ligtas. Sa isang pampublikong pahayag na inilabas ng Shielded Labs, inamin po nila ang bigat ng sitwasyon. Dahil nga sa likas na privacy features ng Zcash, kung saan nakatago ang detalye ng mga transaction, sinabi nila na imposibleng malaman sa ngayon kung nagamit na ba ang exploit na ito ng mga hackers sa nakalipas na 4 na taon o hindi pa. Walang paraan para ma-verify kung may umiiral na bang mga peking ZEC. Yan sa sirkulasyon. Ang kabalan ng kasiguraduhang ito ang pangunahing mitsa kung bakit nagpanic ang mga retail at saka institutional investors. Kapag hindi mo na alam kung totoong limitado pa ang supply ng isang asset dahil po sa posibleng counterfeiting, mawawala ang tiwala ng market. Kaya naman, ang resulta ay ang agarang pagbagsak ng presyo ng higit 40% sa loob lamang ng isang araw. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol kay Arthur Hayes. Ayan, ang kanyang pag-exit sa game na ito. Ayan, ang isa pa sa pinakamalaking dagok sa reputasyon ng Zcash sa gitna po ng krisis na ito ay ang opisyal na pag-alis ng isa sa kanilang pinakamalaking promoter. Ang BitMEX co-founder na si Arthur Hayes na kilalang kilala sa crypto community bilang isang matagal at vocal na bull pagdating po sa privacy coins, partikular na po dito kay Zcash ay nag-post po sa kanyang opisyal na X account. Kaya yan po yung kanyang post. Ibinunyag po dito ni Arthur Hayes na tuluyan na po niyang idinadump or ibinebenta ang kabuuan ng kanyang ZEC holdings.
Ang desisyon na ito ng isang crypto heavyweight ay nagsilbing huling hudyat para sa marami na seryoso talaga ang banta ng protocol flaw na ito. Kung ang mga katulad po ni Hayes na may malalim na pag-unawa sa teknolohiya ay nagpasya ng lumabas, natural lamang po na sumunod ang mas marami pang mga investors. Tingnan natin ang naging epekto nito sa aktual na presyo ng chart. Bago po mangyari ang disclosure at ang pagdump ng mga holdings, ang 24-hour high ng Zcash ay naitala po sa antas na $524.05. Yan. Recorded at $524.05. Ngunit matapos pong magsunuran ang mga nagbebenta, ang presyo po ay bumulusok pababa at umabot po sa intraday low na $255.78. Sa kasalukuyang nailabas po ang balita na ito, ang ZEC ay nag-i-exchange po sa halagang $330. Ayan, $330 na lamang. Bagamat nakabawi po ito ng bahagya mula sa pinakamababang dulo ng pagbagsak, ang kabuuang trend ay nananatiling mabigat dahil po sa dami ng supply na pumasok sa mga exchanges mula sa mga natatakot na holders. Pag-usapan naman po natin ang $13 million whale na accumulation. Ayan. Sa kabila po ng dambuhalang negatibong balita na ito at ang pag-alis ng mga kilalang personalidad tulad po ni Arthur Hayes, meron pong isang napakalaking anomalya na napansin sa on-chain data na nagbibigay ngayon ng panibagong anggulo sa kwento. Habang ang karamihan po ay nagpa-panic selling, may mga malalaking isda or whales ang nakakita ng pagkakataon sa gitna ng kaguluhan. Ayon po sa pinakahuling data ng Look On Chain, meron pong isang platform. Ang Look On Chain ay isa po itong platform na sumusubaybay sa mga malalaking wallet sa blockchain. At ayan, may isa pong bagong gawang wallet ang agresibong pumapasok para saluhin ang pagbagsak. Ang whale na ito ay nag-withdraw ng kabuuang 37,316 ZEC tokens mula po sa Binance ecosystem direkta sa kanyang wallet matapos pong maganap ang matinding crash. Ang halaga po ng transaksyong ito ay umaabot sa napakalaking halaga na $13.12 million. Ang ganitong uri ng agresibong pagbili o pagbag ng mga coins habang duguan ang market ay nagpapakita na may ilang malalaking investors ang naniniwala pa rin sa long-term value ng Zcash. O kaya naman ay umaasa po sila sa isang mabilis na technical rebound o recovery kapag humupa na ang emosyon ng mga tao. Ngayon sa aking opinyon, ang hakbang na ito ng whale ay nagpapakita po ng klasikong diskarte na buy the dip kapag ang market ay pinatatakbo ng matinding takot o FUD. Kung ang mga ganitong uri ng malalaking investors ay magpapatuloy po sa pag-accumulate at pagbili sa mga mababang antas ng support, malaki po ang posibilidad na makita natin ang unti-unting pag-stabilize ng presyo ng ZEC na siyang magiging pundasyon para sa isang unti-unting recovery sa mga susunod na linggo. At ayan, sa kabuuan, ang kasalukuyang sitwasyon po ng Zcash ay isang malinaw na paalala kung gaano po kabilis magbago ang takbo ng crypto market kapag ang usapin ay tungkol na sa seguridad ng pinagbabatayang protocol. Ang governance turmoil at ang pag-alis ng ilang mga ECC developers ay nagdadagdag pa sa kawalan ng tiyak na direksyon para sa proyektong ito. Sa isang banda, mayroon po tayong matinding takot dahil po sa posibilidad ng hindi po matukoy na counterfeiting ng tokens sa loob ng 4 na taon na nagbunga po ng pag-exit ng mga leader ng industriya tulad po ni Arthur Hayes. Sa kabilang banda naman, ang pagpasok po ng isang bagong wallet na naglalagay ng mahigit $13 milyong
ay nagpapatunay na hindi pa tuluyang patay ang interest ng mga institution o whales sa asset na ito. Ang malaking tanong na kailangang sagutin ng market sa mga susunod na araw ay kung sapat ba ang pagbili ng mga whales na ito para tapatan ang tuloy-tuloy na pressure ng pagbebenta mula sa mga retail holders na nawalan na ng tiwala sa privacy features ng OrCard pool. Ayan. Sa aking opinion, ang key level na $255 hanggang $300 ang magiging pinakamahalagang depensa para sa Zcash. Kung magagawa nitong manatili sa itaas ng antas na ito, maaari po nating makita ang pagbuo ng isang base o pundasyon para sa muling pag-akyat. Ngunit kung patuloy po na makakakita ng kahinaan ang mga traders, maaaring masubukan pa ang mas mababang mga supports. Kaya manatili po tayong nakatutok sa mga susunod na on-chain updates para sa development ng balitang ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Panoorin na rin po ninyo ang recommended video dito.